Si Ivan na patuloy pa rin nagnanasa sa katawan ni Ana ay tinanggal ang takip sa buong katawan nito at nagtanong kay Pao kung pwede bang dalawin ang isang bangkay. Mapagmalaki namang sinabi ni Pao na kailangan niyang gumamit ng laway bilang pampadulas. Sa simula ng pelikula, makikilala natin si Pao, isang janitor ng ospital. Siya ay naglilipat ng bangkay papunta sa morgue. Ang bangkay na ito ay isang kilala at magandang aktres na nagngangalang Anna Fritz na namatay sa isang misteryosong dahilan sa kanyang bahay. Maingat na inilagay ni Pao ang katawan ni Ana sa tabi ng ibang bangkay at mabilis na kumuha ng larawan ng kanyang mukha. Nakakagulat na ipinadala niya ang larawang ito sa kanyang kaibigan na si Ivan. Hindi nagtagal, dumating sina Ivan at ang kaibigan niyang si Javi sa parehong ospital. Habang sila'y nag-uusap, bigla itong nagtanong kay Pao kung nakita na ba niya ang katawan ni Ana na walang damit. Sumagot si Pao ng oo at sinabi sa kanila na ang katawan ni Ana ay mananatili sa morgue ng ospital hanggang kinabukasan. Nang marinig ito, nagpilit si Ivan na makita ang katawan ni Ana. Nakiusap siya kay Pao na papasukin sila, kahit nasa palagay ni Javi ay hindi ito magandang ideya at maaari nilang ikapahamak. Sinubukan ni Javi na kumbinsihin si Ivan na huwag na itong ituloy, ngunit makulit at desidido na si Ivan at pinilit si Javi na sumama sa kanila. Kasunod nito, sumakay sila sa elevator upang magtungo sa morgue na nasa basement. Pagdating nila sa pasilyo, sinabi ni Pao sa kanila na umarte sila na naliligaw kung sakaling may makasalubong silang ibang tao. Nang makarating sila sa morgue, niloko ni Pao ang mga kaibigan at biglang tinanggal ang takip ng isang bangkay at lumitaw na ito ay isang matandang babae. Natakot ang kanyang mga kaibigan na makita ito, ngunit sinabihan sila ni Pao na kumalma dahil hindi ito si Ana. Isinama niya ang dalawa sa totoong bangkay ni Ana at ipinakita sa kanila ang kanyang magandang mukha. Si Ivan, na nasasabik makita siya ay hinila pa pababa ang nakatakip sa kanyang katawan at hinawakan ang kanyang dibdib at sinabi sa kanila na para lamang itong natutulog. Pagkatapos ay inaya niya si Javi na hawakan din ang dibdib ni Ana at nag-aalangan naman niya itong ginawa. Kasunod nito, ang magkakaibigan ay gumamit ng droga sa loob ng morgue. Si Ivan na patuloy pa rin nagnanasa sa katawan ni Ana ay tinanggal ang takip sa buong katawan nito at nagtanong kay Pao kung pwede bang dalawin ang isang bangkay. Mapagmalaki namang sinabi ni Pao na kailangan niyang gumamit ng laway bilang pampadulas. Tinanong siya ni Ivan kung base ba ito sa kanyang karanasan at inamin naman niya na minsan na niyang ginawa ito sa isang 19 na taong gulang na patay na babae. Dahil dito, mas lalong nainganyo si Ivan na gawin ang krimen at kahit si Pao ay sumang-ayon sa kanya, ngunit nadidiri namang tumanggi si Javi sa kanilang plano. Gusto nang umuwi ni Javi, ngunit sinabi ni Pao na manatili na lamang siya hanggang sa matapos sila. Habang nasa labas sila ng kwarto, ay pinapanood nila ang ginagawa ni Ivan. Pagkatapos niya ay sumunod naman si Pao na halatang sabik na sabik sa gagawin. Ngunit sa kalagitnaan nito at habang nasa ibabaw siya ni Ana, nangyari ang di niya inaasahan. Bigla na lamang dumilat at nabuhay mulit si Ana, ngunit tila di siya makagalaw at mukhang takot na takot. Nang unti-unti na ma-realize ni Pao ang nangyayari, siya ay sumigaw sa takot, kaya't mabilis na pumasok ang kanyang mga kaibigan sa kwarto. Si Javi ang unang kumilos at lumapit kay Ana, sinasabihan niya itong manatiling kalmado. Binigyan niya siya ng tubig at damit na pantakip sa katawan. Dahil sa bigat ng sitwasyon, tinanong ni Javi si Pao kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit hindi agad nakasagot ang dalawa dahil alam nilang mali ang kanilang ginawa at siguradong ikapapahamak nila ito. Habang nagtatalo sila sa gagawin, nakarinig sila ng mga yapak ng isang taong papalapit sa morgue. Kaya't mabilis silang nagpatay ng ilaw, nilagyan ng takip si Ana at nagtago sa likod ng isa pang bangkay. Pagkatapos, umasok ang isa pang janitor na may daladalang bangkay. Sinubukan ni Ana na magsalita at humingi ng tulong, ngunit ang kaya niya lamang gawin ay isang mahinang tunog dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos umalis ng janitor, bumalik agad si Javi sa tabi ni Ana at sinubukan siyang pakalmahin. Ngayon, may dalawang pagpipilian ang magkakaibigan. Maaari nilang ipaalam na buhay pa si Ana at harapin ang parusa para sa kanilang ginawa o maaari nilang patayin siya at subukang itago ang kanilang kasalanan. Sinabi ni Ivan na dahil ang alam ng lahat ay patay na si Ana, mas mabuti na patayin na lang nila ito at itago ang katotohanan. Ngunit hindi sang-ayon si Javi rito. Gusto niyang iligtas si Ana kahit ano pa ang mangyari, kahit na maparusahan sila dahil dito. Kaya't sinubukan ni Javi na itulak ang kama ni Ana patungo sa pinto upang mailabas ito, ngunit nakasara ang pinto at napagtanto ni Pao na naiwan niya ang susi sa labas. Lalong tumaas ang tensyon sa kwarto at nagsimula ng sumigaw si Javi upang humingi ng tulong. Ngunit pinigilan siya ni Ivan at hinila pa tayo. Dahil dito, nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan nila at lubhang nasaktan si Javi. Matapos ang ilang sandali, napagtanto ni Ivan ang kanyang ginawa at sinubukang humingi ng paumanhin kay Javi. Ngunit huli na ang lahat dahil labis ang pagdurugo ng sugat niya sa ulo. Nang makita kung gaano kaseryoso ang sitwasyon, nagdesisyon si Ivan na iwan si Javi sa isang silid ng ospital kung saan madali siyang makikita ng ibang tao. Maya-maya, pumasok ang isa pang janitor sa morgue, kaya lumabas si Pao upang kausapin ito.
Samantala, si Ivan ay naiwan sa loob upang siguraduhin di mag-iingay si Anna. Tinitingnan niya ito na tila ba walang pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa labas, gumawa si Pao ng palusot at sinabing aksidenteng nalock siya dahil naiwan niya ang susi. Naniwala naman sa kanya ang janitor, subalit hiniling nitong makita ang katawan ni Anna. Agad namang nakagawa ng palusot si Pao at nailayo doon ang janitor. Sa loob ng kwarto kung saan naroroon si Javi, labis na nagdaramdam si Ivan sa kanyang ginawa sa kanyang kaibigan. Sinusubukan niyang panatilihing gising si Javi sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang sugat, ngunit hindi ito gumagana at tuluyan na nga siyang namatay. Dahil dito, naiwan sina Ivan at Pao na labis na nagdadalamhati. Nagsimula nang umiyak si Pao, nag-aalala na maaari silang makulong ng matagal dahil dito. Bigla namang nagbago ang ugali ni Ivan at nag-isip siya ng plano. Gusto niyang itago ang katawan ni Javi para hindi magduda ang mga otoridad. Samantala, naririnig ni Anna ang kanilang usapan at nakaramdam siya ng labis na takot. Tahimik siyang humiling na palayain siya at nangangako na hindi niya sasabihin sa iba ang nangyari. Inisip ni Pao na pumayag sa kanyang alok, ngunit hinila siya ni Ivan palabas ng kwarto. Sinabihan ni Ivan si Pao na mag-focus sa kanilang plano at sinabi na ang kanilang gagawin ay magtatakda ng kanilang kinabukasan. Babalarin niya na silang dalawa ay mananagot kung sila'y mahuli at tiyak niyang sasabihin ni Anna ang lahat sa mga otoridad kung palalayain nila ito. Habang nag-uusap si Ivan at Pao, nagawa ni Anna na bumaba mula sa kama. Lumapit siya sa katawan ni Javi at kinuha ang cellphone nito. Subalit, nakita ni Ivan ang ginagawa niya at agad na kinuha ang cellphone mula sa kanya. Sinabi ni Anna sa kanila na tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi rito na siya'y buhay. Binusisi ni Ivan ang cellphone at nakita ang isang natawagan na numero at labis silang nag-alala dahil ito ay malaking problema. Kahit nananamba, dinala nila si Anna sa itaas na palapag. Sa kanilang pag-akyat, biglang may tumawag na hindi kilalang numero sa cellphone ni Javi. Sumagot si Ivan habang tiniyak ni Pao na hindi makakapag-ingay si Anna. Napagtanto nila na hindi maayos na nakakonek ang tawag ni Anna at ilang segundo lamang itong nag-ring bago ito naputol. Dahil dito, napakalaking ginhawa ang kanilang naramdaman. Nang bumalik sila sa morgue, labis na nagalit si Ivan at sinaptan si Anna dahil sa pangluloko nito sa kanila. Bilang tugon, inakusahan niya si Ivan na pumapatol sa mga patay at tinawag siyang baliw. Dahil dito, mas tumibay ang paniniwala ni Ivan na magsusumbong si Anna sa otoridad kung hahayaan nila itong mabuhay. Kaya't lumabas ito upang maghanap ng mga kadamitan para patahimikin si Anna ng tuluyan. Pagkatapos niyang umalis, sinubukang kumbinsihin ni Anna si Pao na palayain siya. Pangako niya na hindi niya ito isusumbong at binalaan siyang si Ivan ay isang malupit na mamamatay tao na hindi magdadalawang isip na saptan ang kanyang mga kaibigan. Pinakinggan siya ni Pao ng ilang sandali pero sa huli nagpa siya na huwag siyang paniwalaan at itinali si Anna. Wala nang ibang pagpipilian si Anna kundi mag-imbento ng kwento. Sinabi niya na si Ivan ang pumatay kay Javi habang wala sa kwarto si Pao. Sinabi niya na wala talagang plano si Ivan na dalhin si Javi sa ospital. Sa kasamaan palad, hindi ito pinakinggan ni Pao at nilagyan siya ng tape sa kanyang bibig. Sa labas, nahihirapang makaalis si Ivan dahil may mga nurse na naninigarilyo doon. Sa kabilang banda, abala naman si Pao sa paglilinis ng mga dugo ni Javi sa kabilang kwarto. Samantala, mainat namang natanggal ni Anna ang tape sa kanyang bibig at ang mga tali sa kanyang mga paa. Dahan-dahan niyang inihulog ang sarili sa sahig at saka gumapang palabas ng morgue. Nakapagtago siya ng maayos bago pa makabalik si Ivan sa loob. Matapos ang ilang sandali, natuklasan ng mga lalaki na nakataka si Anna at nagsimula silang magpanik. Naghiwalay sila upang hanapin si Anna sa iba't ibang direksyon. Samantala, nakataka si Anna ng pansamantala, ngunit nang pumasok siya sa elevator, natagpuan siya ni Ivan at hinila pabalik sa morgue. Pagkatapos nito, nagpasya siyang patayin si Anna gamit ang mga kumot upang walang makitang marka sa kanyang katawan. Nag-aalinlangan si Pao sa ideya nito dahil nagsimula na siyang maawa kay Anna. Pero nang pilitin siya ng masamang kaibigan, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Sinakal ni na Ivan at Pao si Anna hanggang sa tumigil ito sa paggalaw at tila bang patay na. Pagkatapos, ibinalik nila siya sa higaan at inilagay ang katawan ni Javi sa isang basurahan. Kasunod nito, nilinis ni Pao ang katawan ni Anna at pinakpan ito ng puting kumot upang itago ang anumang sugat na maaaring mayroon nito. Iniayos niya si Anna kasama ang iba pang mga bangkay na para bang walang gumalaw sa kanya. Habang naghahanda si Pao at naghihintay kay Ivan, bigla niyang narinig ang pag-ubo ni Anna na tila muli na naman itong nabuhay. Kalmado niyang nilapitan ito at sinabihan si Anna na magpanggap na patay. Ibig sabihin hindi niya nilagyan ng diin ang pagsakal niya kay Anna kaya buhay pa ito. Bigla naman pumasok si Ivan sa kwarto kaya't agad na tinakpan ni Pao si Anna. Nagbigay si Ivan ng huling tingin kay Anna at lumabas ng kwarto. Gayunpaman, habang papasok sila sa elevator, napagtanto ni Ivan na naiwan niya ang kanyang card sa morgue. Sinubukan siyang kumbinsihin ni Pao na iwan na lang ito at nangako na babalikan ito kinabukasan, ngunit hindi pumayag si Ivan at desididong kunin ang kanyang card.
Sa kasamaang palad, nang bumalik siya sa kwarto, nakita niyang buhay at nakatayo si Anna na nagsusuot ng isang hospital gown. Labis na nagalit si Ivan dahil sa pakiramdam niya ay kinraidor siya ni Pao. Hinawakan niya si Pao sa lig at inapusahan ito na plano niyang isisi sa kanya ang lahat ng kanilang kasalanan. Sinabi pa niya na wala na siyang pakialam kung mapukulong sila sa puntong yon. Tahimik namang lumapit si Anna sa likod ni Ivan at sinaksak ito ng 2 beses sa lig. Ito ay nagdulot ng sobrang pagdurugo na ikinamatay ni Ivan. Si Pao, na nakakita ng nakakatapot na pangyayari, ay nagsimulang umiyak at nagtanong kung bakit niya ito ginawa, lalo na't sinabi na ni Ivan na gusto na niyang umalis. Hindi sumagot si Anna, tinitigan lang siya ng ilang sandali. At pagkatapos ay bigla na lamang siya nitong sinaksak sa sikmura, at nang matumba siya, paulit-ulit siya nitong sinaksak na agad naman niyang ikinamatay. Natapos ang pelikula sa eksena kung saan makikitang nakatingin si Anna sa malayo, na sa wakas ay nakuha ang inaasam na paghiganti.